750 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, ang mga samurai ay sinasamba na parang mga Diyos ng digmaan. Ngunit noong 1878, nagbago ang lahat. Pumasok ang Japan sa isang panahon ng modernisasyon, at ang mga samurai ay biglang itinuring na mga labi ng nakaraan, na palitan ng mga sundalong may dalang mga baril. Tumanggi ang samurai na tanggapin ang desisyong ito at nag-alsa sa paghihimagsik. Bilang tugon, pinili ng gobyerno ang pinakamabilis na paraan upang harapin ang mga ito, sa pamamagitan ng paglipol sa sinumang samurai na tumangging magpasakop sa bagong rehimeng Hapones. Lumipas ang 10 taon, ngayon ay makikilala natin si Shujiro, isa sa iilang samurai na nakaligtas sa digmaang iyon. Simula nang magsimula ang modernisasyon, naranasan ni Shujiro at ng kanyang pamilya ang ganap na pagbaligtad ng kapalaran. Dati siyang iginagalang at kinatatakutan bilang pinakamalakas na samurai sa Japan, ngayon ay napipilitan siyang mamuhay sa paghihirap at matinding kahirapan. Ang mas malala pa rito, nagkasakit ang kanyang asawa at anak habang ang Japan ay nasa bingit ng pagsiklab ng cholera. Dahil desperado ng makabili ng gamot para sa kanyang anak, nagpa siya ang walang trabahong si Shujiro na isanla ang tanging mahalagang bagay na natitira sa kanya, ang kanyang katana. Dahan-dahan niyang hinugot ang espada na dating alamat ng mga samurai sa Japan. Hindi nagtagal, dumating si Shujiro sa pawn shop. Inialok niya ang kanyang espada, umaasang makakakuha ng sapat na pera para sa gamot ng kanyang anak. Sa kasamaang palad, ayaw itong tanggapin ng tindahan, kahit na isa itong maalamat na talam. Sa bagong panahong ito, ang mga espada ay walang silbi, itinuturing pang ang ilegal. Patuloy na nagmamakaawa si Shujiro. Ang may-ari, na naawa sa kanya, ay tinanggihan pa rin ang espada, ngunit nagpas siyang tumulong sa ibang paraan, binigyan si Shujiro ng asukal at kanin para kahit papaano ay makakain ang kanyang pamilya. Umuwing puno ng pagkadismaya si Shujiro dahil hindi niya nakuha ang talagang kailangan niya. Habang pauwi, biglang bumalik ang kanyang pag-asa nang mapansin niya ang isang flyer na nag-aanyaya sa dating samurai na sumali sa isang kompetisyon na may premyong 100,000 yen. Itinago niya ang flyer at nagmamadaling umuwi para sabihin ito sa kanyang asawa. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay pumanaw na ang kanyang anak na babae bago pa man niya ito magawang iligtas. Simula nang mamatay ang kanyang unang anak, nangako siya na gagawin ang lahat para sa kanyang asawa at sa pangalawang anak. Lumipas ang mga araw at sa wakas ay dumating na ang araw ng kompetisyon ng mga samurai. Tumungo si Shujiro sa templo kung saan nagtitipon ang lahat ng mga kalahok. Pagdating niya, nakita niya na mayroon ng daan-daang taong katulad niya. Di nagtagal, ang host, isang lalaking nagngangalang Enjo, ay umakyat sa entablado upang ipaliwanag ang mga patakaran. Pero bago siya magdetalye, binigyan niya muna ang lahat ng huling pagkakataon para umatras. Kapag naipahayag na ang mga patakaran, wala nang sino man ang papayag ang umatras. Ibinunyag ni Enjo ang bahagi ng premyo, kasama ang mga tambak ng kumikinang na barya. Agad na naging sabik at hindi mapakali ang mga tao. Pagkatapos ay sinisimulan niya ang pagbibilang pabalik mula 30. Ito ang huling panahon para muling pag-isipan ng sinuman. Nang umabot sa ika-20 ang countdown, biglang naantala ng kaguluhan ang kaganapan. Isang nakabalat kayong pulis ang humakbang papalapit mula sa karamihan. Idineklara niya na ilegal ang kompetisyon at nagbanta na arestuhin ang mga organizer. Ngumiti lang si Enjo, na lalong ikinagalit ng opisyal. Sumugod ang lalaki, ngunit bago pa man siya makarating sa entablado, tinamaan siya ng isang katana mula sa seguridad ng kaganapan. Agad na namatay ang opisyal. Nang maayos na ang pagkaantala, mahinahong ipinagpatuloy ni Enjo ang pagbibilang. Isa-isang inirerehistro ang mga kalahok at bawat isa ay makakatanggap ng isang kwintas na gawa sa kahoy. Ipinaliwanag ni Enjo na ang nakamamatay na pangyayaring ito ay tinatawag na kadopo. Isa itong brutal na karera sa buong Japan upang makarating sa huling destinasyon sa Tokyo. Sa daan, ang mga kalahok ay kailangang dumaan sa mga partikular na checkpoint at mangalap ng mga puntos sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kwintas mula sa iba. Ang tanging paraan para magawa iyon ay ang pagpatay sa kanila. Pinagbabawalan silang magsalita kaninuman tungkol sa pangyayari. Ang bawat kwintas na gawa sa kahoy ay nagkakahalaga ng 1 puntos. Kung ang isang kwintas ay matanggal ng higit sa 10 segundo, ang kalahok ay ituturing na umatras, at sino mang umatras o lumabag sa mga patakaran ay papatayin. Nataranta ang ilang kalahok nang maranasan nila ang realidad. May ilan na nagtangkang tumakbo, ngunit agad silang nabaril ng mga gwardya. Ipinaalala ni Enjo sa lahat na binigyan na niya sila ng pagkakataong umalis. Para makalabas sa templo, ang bawat tao ay nangangailangan ng kahit 2 puntos. Para makarating sa Tokyo at matapos ang hamon, kailangan nila ng 30. Nasa kanila na ang desisyon kung paano nila makukuha ang mga puntos na iyon. Nagsimula na ang laro at agad na sumiklab ang karahasan. Nag-aagawan ang mga maglalaban sa isang desperadong laban para mabuhay. Natigilan si Shujiro, ang mga sigawan, ang kaguluhan, lahat ng ito ay nagpapalala sa traumang daladala niya sa loob ng 10 taon. Hindi niya magawang bunutin ang kanyang espada. Sa gitna ng kanyang kabaliwan, napansin niya ang isang batang babae na nagngangalang Futaba. Takot na takot siya at tina-target ng ilang kalahok. May kung ano sa kanya na nagpapaalala sa kanya ng kanyang anak. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Shujiro para protektahan siya.
Samantala, isa pang mandirigma ang namumukod tangi sa gitna ng kaguluhan. Isang samurai na nagngangalang Okiya, na kilala bilang tagapag-alaga ng palasyo, madaling napatay ang kanyang mga kalaban. Matapos kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan, pinayagan siya ng mga tagapag-ayos na tumuloy sa susunod na checkpoint, at naging isa sa mga unang nakaalis mula sa templo. Patuloy na iniiwasan ni Shujiro ang kaguluhan, ginagabayan si Futaba tungo sa kaligtasan. Determinado siyang protektahan ito at tulungan itong makatakas ng buhay mula sa arena. Ngunit dahil walang pag-aalinlangang naglalaban at nagpapatayan ang lahat sa kanilang paligid, mas lalong nagiging nakakatakot ang sitwasyon sa bawat segundo. Nagawa nilang makalusot sa isang kalapit na bahay at magtago sa isa sa mga silid. Sa isang iglap, parang ligtas na sila. Ngunit may nakatuklas sa kanilang pinagtataguan, kaya't walang nagawa si Shuichiro kundi harapin ang nanghihimasok. Nang malapit ng sumiklab ang isang away, biglang inatake ang lalaki mula sa likuran ng isa pang kalahok na nagngangalang Kyojin. Sa halip na kunin ang kahoy na tag ng lalaking nakahandusay, iniabot ito ni Kyojin kay Shujiro. Nakita niya kanina si Shujiro na nagbigay ng sarili niyang tag kay Futaba at pinili niyang suklian ang kabaitang iyon. Sinabi ni Kyojin kay Shujiro na kung gusto niyang mabuhay at makatakas sa nakamamatay na kompetisyong ito, kailangan na niyang simulan ang laban. Ipinapaalala niya sa kanya kung sino siya noon, isang iginagalang na alamat ng digmaan. Pero hindi pinansin ni Shujiro ang payo. Isinama niya si Futaba at tumungo sa labasan dahil pareho na silang may 2 puntong kailangan para makaalis. Sa kasamaang palad, may isa pang kalaban na naghihintay sa kanya sa pintuan. Isang malaki at makapangyarihang mandirigma na handang makipaglaban. Nagsisimula ang isang mabangis na tunggalian ng mga samurai. At kahit hindi binubunot ng kanyang espada, nagawa ni Shujiro na malumpasan ang kanyang kalaban at ang ilan pang iba. Sa kabila ng lahat ng posibilidad, nakatakas siya sa templo kasama si Futaba na ligtas sa kanyang tabi. Samantala, malayo sa larangan ng digmaan, 4 na pangunahing negosyanteng Hapones ang nanunood sa nagaganap na kompetisyon. Nakakatanggap sila ng mga update tuwing may kalahok na tumatakas. Sa orihinal na 270 na kalahok, 129 lamang ang nakalusot sa unang checkpoint. Dumating ang isang kinatawan ng mga organizer upang pasalamatan ang mayayamang taga-suporta sa pagsuporta sa Kadoko. Sinabihan sila na ang kanilang tungkulin ngayon ay umupo lamang at panoorin ang mga samurai. Sa labas ng templo, nahaharap si Shujiro sa isa na namang panganib. Isang lalaking nagngangalang Bukuto ang hamarang sa kanyang daan. 10 taon siyang naghintay para sa sandaling ito, umaasang matapos ang laban na matagal nang nagsimula. Naglaban ang dalawa sa gitna ng matinding buhos ng ulan. Nahihirapan si Shujiro. Ang trauma niya ang dahilan kung bakit siya nag-aalangan at nagdududa sa sarili. Kahit na sa wakas ay binunot na niya ang kanyang espada, hindi na siya makakalaban gaya ng dati. Sa isang punto, nakalamang siya at nagkaroon ng pagkakataong tapusin si Bukuto, ngunit pinigilan siya ng kanyang trauma. Nang tila matatalo na siya ni Bukuto, biglang sumulpat si Futaba na nakasakay sa kabayo at tinulungan si Shujiro na makatakas. Nang gabing iyon, huminto sina Shujiro at Futaba upang magpahinga. Plano ni Shuichiro na ilayo siya sa nakamamatay na kompetisyong ito, umaasang paprotektahan siya mula sa anumang mangyayari, ngunit tumanggi si Futaba. Ipinaliwanag niya na tulad niya, sumali rin siya dahil kailangan niya ang premyong pera para mailigtas ang kanyang pamilya. Nakakadurog ng puso ang kwento niya. Si Futaba at ang kanyang ina, ang pinuno ng nayon, ay nahirapang alagaan ang daan-daang taga-nayon na dumaranas ng cholera. Kalaunan, nagkasakit din ang kanyang ina. Kaya't naiwan si Futaba na lumaban para sa kaligtasan ng lahat. Ginawa niya ang lahat, kahit ang paghingi ng tulong sa mga lansangan, ngunit walang tumulong. Noong panahong halos mawalan na siya ng pag-asa, natagpuan niya ang flyer para sa torneo ng Kodoko. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pag-asa, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang ina at sa mga taong umaasa sa kanya. Naputol ang kanyang mga alaala nang dumating si Kyojin. Kinilala niya si Shujiro bilang ang kinatatakutang alamat ng digmaan na kilala bilang Kakushi. Hiniling ni Kyojin kay Shujiro na magsanib puwersa at sama-samang malumpasan ang kompetisyon. Naniniwala siyang hindi basta-basta ang torneong ito. May isang makapangyarihang gumagamit nito upang manipulahin at makinabang mula sa kaguluhan sa pagitan ng mga samurai. Malinaw ang kalkulasyon, dahil may 270 kalahok at 30 puntos na kailangan para makarating sa huling destinasyon. Samantala, malayo sa larangan ng digmaan, nakipagpulong ang ministro ng depensa ng Hapon sa matataas na opisyal, kabilang ang hepe ng pulisya. May mga ulat na nagmumungkahi na ang kompetisyon ay maaaring isang lihim na pagkana ng mga dayuhang puwersa upang hatiin ang natitirang mga samurai, ngunit dahil walang impormasyong bumabalik, kulang pa rin sila sa patunay. Kinabukasan, nagpatuloy sina Shujiro at Futaba patungo sa pangalawang checkpoint. Sa daan, nakasalubong nila ang isang grupo ng mga kalahok na labis na nababalot ng takot at panghihinayang. Sumali lamang sila para pakainin ang kanilang mga pamilya, hindi inaasahan na mapipilitan silang pumatay. Dahil sa kawalan ng pag-asa, tinanggal nila ang kanilang mga kwintas na gawa sa kahoy. Ngunit ang mga patakaran ay mga patakaran. Ang sinumang walang tag ng higit sa 10 segundo ay matatanggal.
Naniga si Shujiro habang pinapanood ang kakilakilabot na nangyayari. Muling bumabalik ang kanyang trauma, na bumabalik sa kanya sa gabing pinaslang ng armadong pulisya ang kanyang buong batalyon. Ang galit ay napalitan ng takot. Walang pag-aalinlangan, sinugod ni Shujiro ang mga opisyal, isa-isang pinapatay, kahit na may mga bala na lumilipad sa paligid niya. Kasabay nito, sa ibang bahagi ng kompetisyon, ipinagpapatuloy ni Bakatsu ang kanyang marahas na pagsalakay, inaatake ang mga inosenteng sibilyan. Ngunit bago pa man siya makasakit ng mas maraming tao, pumasok si Ukiya, ang maalamat na tagapag-alaga ng palasyo. Naglaban ang dalawang mandirigma sa isang mabangis at mahusay na tunggalian. Ang mga atake ni Ukiya ay tumpak at disiplinado, isang refleksyon ng titulong minsan niyang hinawakan. Ngunit si Bokuto ay hindi ordinaryong kalaban, at sa kabila ng walang kapantay na husay ni Ukiya, ang labanan ay natapos ng brutal. Nanalo si Bokuto, na nagpapatunay kung gaano talaga siya kadelikado. Nagpatuloy sa paglalakbay sina Shujiro at Futaba, papasok pa sa daanan ng bundok patungo sa susunod na checkpoint. Habang naglalakad sila, sa wakas ay naitanong ni Futaba ang tanong na matagal na niyang pinipigilan. Gusto niyang malaman kung paano nakamit ni Shujiro ang kinatatakutang titulong Kakushi, ang taga-ani ng mga kaluluwa. May dalang masakit na nakaraan si Shujiro. Noong bata pa siya, nakatira siya kasama ang 7 ampon na kapatid sa isang paaralan ng espada na tinatawag na Kiachi. Silang lahat ay mga ulila na pinalaki at sinanay ng isang guro na nagturo sa kanila ng pamamaraan ng mga samurai. Pagkalipas ng mga taon, nang sila ay maging ganap na ganap, isiniwalat ng Panginoon ang isang nakagugulat na katotohanan. Isa lamang sa kanila ang magmamana ng dojo, at ang kahalili ay dapat makamit ito sa pamamagitan ng dugo. Inutusan silang maglaban-laban hanggang sa isa na lang ang matitira. Naguluhan ang magkapatid. Isa sa kanila, si Roa, ay nagmakaawa sa iba na tumakbo, ngunit tumanggi ang iba, dahil alam nilang ang pagtakas ay makakakuha ng atensyon ng isang walang humpay na mangangaso na nagngangalang Gentosi. Para sa kanila, ang brutal na pagsubok na ito ay tadhana. May kung anong nagsara ng piliin nila ang landas ng talam. Bilang panganay, hindi matanggap ni Shujiro na nakikita niyang sinisiraan ng kanyang pamilya ang isa't isa. Pinili niyang tumakas, dahil alam niyang hahanapin siya ni Gentosi habang buhay. Mula noon, nabuhay siya bilang isang samurai na may walang kapantay na kasanayan. Kahit ang mga tauhan ni Gentosi ay natatakot sa kanya, lumago ang kanyang alamat at sinimulan siyang tawagin ng mga tao na Kokushi, ang samurai na hindi tumitigil sa pagkitaw ng buhay. Sa kasalukuyan, ang 4 na mayayamang sponsor ng kompetisyon ng Kadoko ay nagtipon sa isang tagong lugar. Pinapanood nila ang pag-usad mula sa malayo at nagsimulang tumaya kung sino ang makakaligtas sa susunod na yugto. Samantala, nakarating sina Shujiro at Futaba sa kagubatan. Doon, nakita ng ibang mga kakompetensya si Futaba at agad na nakita siyang madaling targetin. Tinupad ni Shujiro ang kanyang pangako at pinoprotektahan siya, muling ipinakita kung bakit ang kanyang pangalan ay minsang pumukaw ng takot. Bigla, lumitaw ang isang pamilyar na mukha. Tinambangan siya ni Iroha, ang dating kapatid ni Shujiro sa dojo, at ibinuhos ang galit nito. Para sa kanya, si Shujiro ang duwag na nang iwan sa kanyang pamilya noong panahon na kailangan siya ng mga ito. Bago pa lumala ang kanilang komprontasyon, isa pang grupo ng mga kalahok ang naglunsad ng sunod-sunod na palaso sa kanila. Walang ibang magawa sina Shujiro, Futaba, at Aroa kundi ang magtulungan habang tumatakbo sila para magtago. Nakulong sila at walang takas. Sa sandaling tila tapos na, isang bagong mandirigma ang darating. Ang pangalan niya ay Kocha. Sa halip na sumali sa pag-atake, lumaban siya sa panig ni Shujiro at walang kahirap-hirap na nagtalo ang mga mamamana gamit ang tumpak at hindi mapigil ang kasanayan. Ayon sa paniniwala ng kanilang tribo, ang pananakit sa isang bata ay isang mabigat na kasalanan. Ang mga taong nagpoprotekta sa mga bata ay pinararangalan. Hanggat nananatili si Futaba kay Shujiro, tumatangging lumaban si Kocha sa kanya. Tinipon ni Shujiro ang mga kwintas mula sa mga bumagsak na kalahok at ibinahagi ang mga ito kina Futaba at Iroha. Pagkatapos ay tiningnan niya si Iroha at sinabi rito na kung gusto nitong maghayganti, maaari niya itong labanan sa Tokyo sa huling hantungan. Nagpatuloy ang paglalakbay hanggang sa wakas ay narating nila ang pangalawang checkpoint. Binibilang ng mga gwardya ang mga kwintas na kanilang nakolekta at pinapalitan ng mga pula, na bawat isa ay nagkakahalaga ng 3 puntos. Sinamantala ni Shujiro ang pagkakataon para magtanong kung bakit ganito ang paraan ng pagsasagawa ng kompetisyong ito, ngunit tumangging magpaliwanag ang gwardya. Ngumiti lamang siya at sinabi kina Shujiro at Aroa na dapat ay pamilyar na sila sa kung ano talaga ang Kadoko. Gaya ng ipinangako, nakarating sina Shujiro, Futaba, at Aroa sa checkpoint kung saan naghihintay si Kojen. Hindi siya nag-aksaya ng oras at hiniling kay Shujiro na pag-isipang muli kung ano talaga ang kinakatawan ng Kadoko. Ipinaliwanag ni Shujiro ang konsepto. Ang Kodako, na nangangahulugang 3 insekto, ay isang laro kung saan maraming insekto ang isinasara sa isang garapon at hinahayaang maglaban hanggang sa isa na lamang ang matira. Ang pinakamalakas ay nabubuhay at ang lahat ay namamatay. Iyan ang tunay na katangian ng torneong ito. Isang mananalo lang ang nakatakdang manalo. Determinado si Shujiro na tumugon. Tumanggi siyang sumunod sa mga patakaran. Babaguhin niya ang mga ito kung ang ibig sabihin nito ay protektahan ang mga taong pinapahalagahan niya.
Ang sagot na iyon ay lalong nakakumbinsi kay Kyojin na may kahinahinalang nangyayari at maaaring si Shujiro ang susi sa pagbubunyag nito. Nang gabing iyon, nag-ipon ng lakas ng loob si Shujiro para kausapin si Roa. Humingi siya ng paumanhin sa pag-iwan sa dojo ilang taon na ang nakalilipas at ipinaliwanag na hindi niya kailanman intensyong tumakas sa tadhana o kahirapan. Hindi niya talaga kayang panooring magpatayan ang mga kapatid niya. Sa wakas ay isiniwalat ni Roa ang nangyari pagkatapos niyang umalis. Ang pangalawang panganay na kapatid ay nag-iisang lumaban sa amo para bumili ng oras na nagbigay daan sa iba na makatakas. Pagkatapos noon, lahat ay tumakas sa magkakahiwalay na direksyon upang maiwasan ang pagtugis ni Gentosi. Mula sa sandaling iyon, nagkawatak-watik ang kanilang pamilya. Samantala, sa ibang bahagi ng kagubatan, isang grupo ng mga kalahok ang nagpulong upang planuhin ang kanilang susunod na hakbang. Biglang may lumapit sa kanila na matandang lalaki at nagtatanong kung nasaan si Shujiro at ang mga kapatid niyang nasa dojo. Ang matandang iyon ay si Gentosi. Walang pag-aalinlangan, pinatay niya ang lahat ng naroroon na nagpapakita kung bakit ang kanyang pangalan ay may taglay na matinding takot. Malayo sa larangan ng digmaan, sa loob ng Ministry of Internal Affairs ng Japan, sinimulang imbestigahan ng mga opisyal ng gobyerno ang kompetisyon. Noong una, pinaghihinalaan nila na ang mga samurai ay nagtitipon upang magplano ng isang rebelyon na nagbabalakeyo bilang isang paligsahan. Ngunit ang mga ulat ng mga saksi ay nagsiwalat ng isang bagay na ibang-iba. Sa halip na magkaisa, nagpapatayan ang mga samurai. Nagutos ang ministro ng pagsasaliksik sa mga kamakailang record ng telegrama. Natuklasan sa investigasyon ang 4 na maimpluwensyang pangalan. Ito ang mga pamilyang Zaibatsu, mga makapangyarihang dinastiyang pinansyal na kilala sa pagsuporta sa lumang sistemang imperial. Sina Mitsubishi, Sumitomo, Mitsui, at Yasuda, ang mga taong tila namamahala sa Kadoko. Pagsapit ng umaga, tinipon ni Kyojin si Shujiro at ang iba pa upang ibunyag ang kanyang plano na tuklasin ang katotohanan sa likod ng Kadoko. Delikado ang unang hakbang niya. Ibibigay nila sa pulisya ang isang nahuling kalahok upang masukat kung gaano kalalim ang pasangkot ng mga tagapagpatupad ng batas. Kailangan nilang alamin kung saan dinadala ang mga bangkay ng mga kalahok na tinanggal. Hanggang ngayon, ang bawat bangkay ay mabilis at tahimik na naalis, na walang iniwang bakas. Kung matutuklasan nila ang lugar ng pagtatapon ng basura, maaaring mabunyag na kung sino ang may kagagawan sa likod ng nakamamatay na larong ito. Taglay ang plano, tumungo ang grupo sa pinakakapansin-pansing restaurant sa bayan, umaasang maaaring lumitaw ang iba pang mga kakompetensya. Sa una, tila normal lang ang lahat, ngunit di nagtagal ay napagtanto nila na ang buong lugar ay isang patibong na inilagay ng ibang mga kalahok na nagbayad sa mga lokal na residente para tulungan sila. Muling sumiklab ang kaguluhan. Sa kabila ng pananambang, napagtagumpayan ni Shujiro at ng kanyang grupo ang mga sumalakay. Nang hamupa ang alikabok, 2 nakaligtas na lang ang natitira, parehong nakasuot pa rin ng mga kwintas na gawa sa kahoy. Ang kanilang mga pangalan ay Takeyuki at Aayumo. Ibibigay si Takeyuki sa pulisya habang si Aayumo ay mananatili sa grupo upang tulungan silang mangalap ng impormasyon. Mula rito, naghihiwalay ang lahat. Inutusan si Shujiro na magkunwaring patay kina Iroha at Futaba na nagkukunwaring pain. Sinamahan ni Kyojin si Takeyuki patungo sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Bago umalis, inabutan niya si Roa ng smoke bomb kung sakaling kailanganin ito. Samantala, patuloy na gumagala sa mga lansangan si Bokuto habang hinahanap si Shujiro. Nagkita sila ni Kocha, na nakilala ang kwintas nito at nagtanong tungkol kay Shujiro. Sinubukan ni Kocha na huwag siyang pansinin, ngunit ginalit siya ni Bokuto at pinatay pa ang 2 inosenteng sibilyan. Dahil wala nang pagpipilian, hamarang si Kocha at nakipaglaban sa kanya ng husto. Matindi ang kanilang labanan, ngunit bigla itong natigil nang dumating si Shakura, ang parehong enforcer na pumatay sa undercover officer kanina, kasama ang ilang mga pulis. Binalaan niya sila na nagpapatrolya ang mga opisyal sa lugar at hinihiling na itigil na nila ang panggugulo. Naisip ni Bokuto na atakihin sila, ngunit nang makita niyang nakatutok sa kanya ang mga rifle, umatras siya. Si Shajiro ay agad siyang kumilos at tahimik na pinabagsak ang isa sa mga gwardya. Nagsimula siyang maghanap ng ebidensya, ngunit bago pa man siya makahanap ng kahit ano, dumating si Shakura at ang kanyang mga tauhan. Nakatanggap sila ng balita na natanggal na si Shujiro at agad na pinaghihinalaan ang isang masamang gawain. Nakilala siya ni Shakura. Ang dalawa ay dating magkatabing naglaban bilang mga samurai. Ngunit nang laganap ang modernisasyon sa bansa, tinalikuran ni Shakura ang mga lumang pamamaraan at umayon sa bagong awtoridad. Ngayon, ang mga dating kaalyado ay nasa magkabilang panig. Inutusan ni Shakura ang kanyang mga tauhan na ibaba ang kanilang mga sandata bilang paggalang sa lumang kodigo ng isang tunggalian. Maghaharap ang 2 mandirigma sa isang matindi at mahusay na labanan. Nagpumigla si Shujiro at muntik ng matambak, ngunit sa saktong oras, inihagis niya ang smoke bomb sa silid na nagbigay sa kanya ng silungan na kailangan niya para makatakas. Samantala, matagumpay na isinuko ni Kojen at Aayumo si Takayuki sa pulisya. Agad siyang nakakulong sa loob ng isang selda. Dahil sa kuryosidad kung hanggang saan naabot ang katiwalian, tahimik na sinundan ni Kyojin ang 2 opisyal na itinalagang mag-interroga sa kanya. Ngunit nang makapasok siya sa silid, isang nakakatakot na pangyayari ang kanyang nasaksihan.
Pinatay ng mga opisyal si Aayumo nang walang kahit isang tanong. Ang isang kilos na iyon ang nagpapatunay sa kanyang kinatatakutan. Hindi lang tagamasid ang mga pulis. Bahagi sila ng sabuatan ng Kodako. Isang away ang sumiklab at napilitan si Kojin na lumaban upang makalabas ng istasyon. Nagawa niyang makatakas, ngunit hindi naman naging madali, naiwasan ang mga bala at mga gwardya sa daan. Sa ibang lugar, nakatanggap ang mayayamang pamilyang Zaibatsu ng balita na nagsisimula ng mag-imbestiga ang gobyerno. Kakaiba, tila wala ni isa sa kanila ang nag-aalala. Sa halip, mukhang kalmado sila na parang may nagpoprotekta sa kanila mula sa mga bunga ng kanilang mga kilos. Ang taong nagtatanggol sa kanila ay ang hepe ng pulisya ng Japan, isang lalaking nagngangalang Toshio. Lihim na isa siya sa mga pangunahing arkitekto sa likod ng torneo ng Kodako. Malinaw ang kanyang layunin, gusto niyang burahin ang panahon ng samurai sa Japan at pangalagaan ang kapangyarihan ng Zaito. Sa kanyang paningin, ang pagprotekta sa kanila ay isang sagradong tungkulin at handa siyang akuan ng buong responsibilidad kahit pamabunyag ang kanyang pangalan. Hindi nagtagal, muling nagsama-sama sina Shujiro, Kojin, at ang iba pa. Sa lahat ng kanilang natuklasan, napagpasyahan ni Kyojin na sangkot ang mga makapangyarihang tao, kabilang ang mga matataas na opisyal ng pulisya. Pinayuhan niya si Shujiro na makipag-ugnayan sa isang kakilala niya sa gobyerno. Bilang isang dating general, si Shujiro ay dating malapit na nakipagtulungan sa mga maimpluwensyang pinuno, at ngayon ang mga koneksyon na iyon ay maaaring ang tanging pagkakataon nila upang ilantad ang katotohanan. Kinabukasan, binisita ni Shujiro ang isang tanggapan ng telegrama at humiling ng komunikasyon kay Hoka at tulong sa ministro. Nangako si Shujiro na ibubunyag niya ang lahat ng alam niya tungkol sa torneo ng Kodako at sa mga taong nasa likod nito. Bilang kapalit, humingi siya ng proteksyon para kay Futaba. Kapag naipadala na ang mensahe, nagpatuloy si Shujiro at ang grupo patungo sa susunod na checkpoint. Pero biglang huminto si Kujin at iginiit na maghiwalay na sila. Pagkatapos ng nangyari sa istasyon ng pulisya, malamang na tinutugis sila ni Aayumo. Mas madaling targetin ang grupo kung magsasama-sama sila, kaya pumayag silang maghiwalay, hanggang sa maging kalmado na ang lahat. Samantala, natanggap ni Hoka ang mensahe ni Shujiro at agad na ipinaalam ito sa ministro. Lumalakas ang hinala sa hepe ng pulisya, ngunit bago kumilos, kailangan muna nila ng patunay. Inutusan ng ministro ang kanyang kalihim na i-decode ang mga naka-encrypt na mensahe na matatagpuan sa mga record ng pulisya. Walang tigil ang pagtatrabaho ng sekretarya ng ilang araw, at sa wakas, nagtagumpay siya. Malinaw na ipinapakita ng mga na-decode na mensahe na ang hepe ng pulisya ay bahagi ng sabuatan. Nang hindi nag-aksaya ng oras, tumungo siya sa ministeryo ng gabing-gabi para ihatid ang ebidensya. Pero pagdating niya, parang may mali agad. May mga pulis na nagbabantay sa gusali. Bago pa siya makariyak, tinambangan na siya at pinatay. Nabura ang kanyang natuklasan bago pa man ito makarating sa ministro. Sa kabilang panig ng kwento, nakatanggap si Toshio ng balita na matagumpay na nakuha ng kanyang mga tauhan ang na-decode na telegrama. Ipinaalam din sa kanya ng kanyang assistant na kamakailan ay nakipag-ugnayan si Shujiro kay Hazuka at sa ministro, ibig sabihin ay maaaring alam na ng gobyerno ang tungkol sa sabuatan. Nang mapagtanto niyang nagbabago na ang sitwasyon, kumilos si Toshio. Minamanipula niya ang salaysay at inilarawan si Shujiro bilang ang problema, na sinasabing nabunyag ang pagkakakilanlan ng 4 na Zaibatsu dahil sa impormasyong ibinuga ni Shujiro. Gayunpaman, sa halip na parusahan siya dahil sa paglabag sa mga patakaran. Pinayagan siya ni Toshio na magpatuloy sa paligsahan. Para sa kanya, masyadong mahalaga si Shujiro bilang libangan, lalo na ngayon na lumiliit na ang bilang ng mga natitirang kalahok. Samantala, nagsimulang maghinala ang ministro sa mga kilos ni Toshio. Nagpadala siya ng personal na mensahe na humihiling na magkita ng harapan. Ang kanilang hindi pagkakasundo ay nagmula sa isang malaking panukala na minsang isinulong ni Toshio. Gusto niyang gumamit ng mga baril upang puwersahang lipulin ang natitirang mga samurai. Tinanggihan ng ministro ang ideya, iginiit na bilang isang mapagmataas na bansa, ang Japan ay hindi dapat gumamit ng barbarong pagpatay, lalo na kung magagalit ito sa publiko at lalong magpapagalit sa mga samurai. Pagbalik kay Kyojin, matapos humiwalay sa grupo ni Shujiro, hinanap niya ang 2 pamilyar na mukha, sina Sansok at Shakura, mga ampon na kapatid mula sa dating paaralan ng espada ni Shujiro at Roa. Ano man ang pinaplano ni Kyojin, malinaw na lalong nagiging mapanganib ang sitwasyon. Binalaan niya sila na tinutugis ng Gentosai ang kanilang grupo at hinimok silang magtungo sa night market ng Nayon kung saan kasalukuyang matatagpuan sina Shujiro at Iroha. Sa palengke na iyon, naglalakad si Shujiro kasama sina Roa at Futaba. Naramdaman ni Roa na pinapanood siya ni Gentosai kaya't dali-daling umalis. Nang mapansin niyang nag-iisa lang ito, hinabol niya ito. Tumakbo si Roa papasok sa isang kalapit na bahay, ngunit hindi bumagal ang takbo ni Gentosai. Ang habulan ay nagdala sa kanila sa mas malalim na bahagi ng Nayon, at kalaunan ay narating ang isang lumang balon. Doon, dahil wala nang matatakbuhan, nakulong si Roa. Kung kailan tila nawala na ang lahat, saka lang dumating ang tulong. Pumasok sina Kyojin, Shikura, at Sansok. Matindi ang sumunod na laban. Kahit na 3 tao ang umaatake sa kanya, nadaig pa rin sila. Ang kanyang husay at kalupitan ay nagpapakita na siya ay higit pa sa isang simpleng tagapagpatupad ng batas.
Kasabay nito, hinarap ni Shujiro ang isang taong inaasahan niyang hindi na niya makikita pa muli. Si Bakatsu, ang kanyang dating karibal, ay sa wakas ay nakatayo sa harap niya, handang lutisin ang hindi natapos na labanan mula sa kanilang nakaraan. Sinubukan ni Shujiro na iwasan ang laban. Ngunit alam ni Bakatsu ang kahinaan nito. Pinagbantaan niya si Futaba, na napilitan si Shujiro na lumaban gamit ang lahat ng mayroon siya. Sa sandaling nagbanggaan ang kanilang mga espada, muling bumalik ang mga alaala mula sa nakalipas na 10 taon. Noong huling digmaan, sina Shujiro at Bukato ay kabilang sa iilang samurai na nakaligtas sa larangan ng digmaan. Ngunit naunawaan ni Bukato ang isang bagay na ayaw tanggapin ng marami. Kapag natapos na ang digmaan, lalaganap ang modernisasyon sa Japan at mabubura ang mga samurai. Para sa kanya, ang pagkawala ng kanyang lugar sa mundo ay mas masahol pa sa kamatayan. Kaya, pinili niya ang pinaniniwalaan niyang isang marangal na layunin at nagmakaawa kay Shujiro, na kilala noon bilang Kokushi, ang manggagapas ng mga kaluluwa, na patayin siya. Pero hindi iyon magawa ni Shujiro. Hindi niya kayang kitilin ang buhay ng isang taong lumaban sa tabi niya. Lumipas ang mga taon, nawala ni Bukato ang kanyang pagkakakilanlan at lalong lumubog sa krimen, papasok at labas sa bilangguan. Nang tila wala nang saysay ang buhay niya, nilapitan siya ni Shakuren na may alok. Sumali sa Kadoko Tournament, nandoon si Shujiro, isa itong pagkakataon upang tapusin ang nasimulan isang dekada na ang nakalilipas, ang mamatay sa kamay ng isang tunay na samurai. Ngayon sa kasalukuyan, pinakawala ng dalawang mandirigma ang lahat ng kanilang makakaya. Nagtagpo ang bakal at bakal sa isang brutal na tunggalian. Parehong pantay ang pagkakatugma, ngunit pagkatapos ng isang matinding palitan ng salita, sa wakas ay naipasok ni Shujiro ang isang nakamamatay na suntok. Habang papalapit ang bukang liwayway, muling nagsama-sama sina Roa, Sansok, at Shakure at napagtanto ang isang bagay na hindi maiiwasan. Kahit saan pa sila tumakbo, patuloy pa rin silang huhulihin ni Gentoshi. Ang tanging natitirang opsyon ay ang harapin siya ng magkasama. Samantala, narating ng ministro ang kanyang punto ng kawalan ng pag-asa. Nagmadali siyang harapin si Toshioshi at igiit ang katotohanan tungkol sa nangyayari sa likod ng mga eksena. Pero bago pa man siya magkaroon ng pagkakataon, naharang na siya ni Shakure. Sa halip na iparating ang mensahe, walang pag-aalinlangang sumugod si Shakure at pinatay ang ministro ng walang awa. Mabilis na kumalat sa buong bansa ang balita ng pagpatay. Narinig ito ni Shujiro at agad na nakaramdam ng karumal-dumal na pangyayari. Hindi ito politika, may isang taong gustong ilibing ang katotohanan, at anumang natitirang kasagutan ay naghihintay na sa huling hantungan, ang Tokyo. Sa ibang lugar, hindi inaasahang nagtagpo ang landas ni Kogen at ni Gentoshi. Galit na galit, hinarap niya ito, galit na galit dahil sa isa na namang pagkabigo sa kanyang misyon. Ang kwento ay umabot na sa puntong wala nang balikan. Nagbabago ang mga alyansa, papalapit na ang katotohanan, at ang huling pagtutuos ay naghihintay pa. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.